Hindi ako papayag. Ang sigaw na yon ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit at malamig na opisina ni Attorney Garcia. Tila nagising si Isabel mula sa isang masamang panaginip. Automatiko niyang hinigpitan ng hawak sa maliit na kamay ni Logan na nasa tabi niya. Hindi pa nga natutuyo ang lupa sa puntod ni Carol, ang kanyang matalik na kaibigan. Pero heto siya ngayon, kaharap ang isang bangayan na hindi niya kailanman inasahan. Sa harap nila, nakatayo si Miguel Soriano, ang nag-iisang kapatid ni Carol, matangkad, makiisig, at suot ang isang mamahaling suit na tila hindi nababagay sa bigat ng sitwasyon. Nakikita ni Isabel sa mga mata nito ang galit, isang galit na hindi niya maintindihan. Sir Miguel, nakasaad po ito sa huling habilin ni Ma'am Carol. Mahinahong paliwanag ng abogado, pero tila isa itong langaw na iwinawaksi lamang ni Miguel. Isang huling habilin at ipagkakatiwala niya ang anak niya sa isang simpleng guro. Tumingin si Miguel kay Isabel mula ulo hanggang paa na may halong pangmamaliit. Ano ang maibibigay mo sa pamangkin ko? Isang buhay na puno ng libro at aralin. Naramdaman ni Isabel ang pag-akyat ng init sa kanyang pisngi. Simpleng guro. Iyon ang tingin sa kanya. Isang babaeng simple na walang karapatang alagaan ng bata. Bago pa man siya makasagot, nagsalita na ulit si Miguel. Ang boses ay puno ng awtoridad na sanay mag-utos. Ako ang kapatid. Ako ang kadugo. Sa akin dapat mapunta si Logan. Period. Napayuko si Isabel at tiningnan ng bata sa kanyang tabi. 5 taong gulang si Logan, hawak ang isang maliit na laruang robot na huling regalo ng kanyang ina. Hindi pa nito lubos na naiintindihan ang nangyayari, pero nararamdaman nito ang tensyon. Nagsusumiksik ito sa tagiliran ni Isabel, naghahanap ng kanlungan. Doon humugot ng lakas si Isabel. Hindi ito para sa kanya. Ito ay para kay Carol, para sa batang ito na nawalan na ng ina. Tinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Miguel. Hindi lang dugo ang basihan ng pagiging pamilya, Mr. Soriano. Ang basihan nito ay pagmamahal at pangangalaga. Isang bagay na ipinangako ko kay Carol bago siya mawala. Pagmamahal. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Miguel. Huwag mo akong simulan, Miss Reyes. Alam nating pareho na mas mabibigyan ko ng magandang kinabukasan si Logan. At doon nagsimula ang digmaan. Lumipas ang mga araw na parang isang masamang panaginip. Ang dating tahimik na buhay ni Isabel bilang isang guro sa elementarya ay biglang napuno ng mga pag-uusap sa abogado at paghahanda para sa isang hearing. Nang araw na yon, sa loob ng korte, naramdaman ni Isabel ang panliliit sa sarili. Malamig ang silid at ang bawat bulong ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Sa kabilang panig, kampanteng nakaupo si Miguel kasama ang kanyang abogado, tila sigurado na sa kanyang pagkapanalo. Ipinresinta ng abogado ni Isabel ang kanyang katayuan. Isang respetadong guro, may stabilidad sa trabaho, at ang pinagkakatiwalaan mismo ng yumaong ina. Ipinresinta naman ng abogado ni Miguel ang kanyang kliyente. Isang matagumpay na businessman, may kakayahang ibigay ang lahat ng luho sa mundo at higit sa lahat, ang tiyuhin ng bata, ang kadugo. Habang nagtatalo ang mga abogado, nakatingin lang si Isabel sa hukom, isang lalaking may salamin na ang mukha ay hindi mababakasan ng anumang emosyon. Paano nila nagagawang pag-usapan si Logan na parang isang premyo na kailangang pag-agawan? Hindi ba nila nakikita na ang kailangan ng bata ay pagmamahal, hindi pera o debate? The court has reviewed all the documents presented by both parties. Nagsimulang magsalita ang hukom. Huminto ang paghinga ni Isabel. Ito na yon. Parehong may punto ang bawat panig. Si Miss Reyes ang pinili ng ina. Si Mr. Soriano naman ang malapit na kamag-anak. Tumingin ang hukom sa kanilang dalawa
Ang mga mata nito ay tila sinusuri ang kanilang mga kaluluwa. Ang kapakanan ng bata ang pinakamahalaga rito at hindi iyon matutukoy sa pamamagitan lamang ng mga papel. May kinuha itong dokumento. Naramdaman ni Isabel ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Kaya naman, ang korte ay nagpasya. Napapikit si Isabel. Carol, tulungan mo ako. Isang pansamantalang desisyon ang igagawad ng korte. Nagmulat siya ng mata. Pansamantala? Sa loob ng 6 na buwan, nagpatuloy ang hukom. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na patak ng ulan. Upang mapatunayan kung sino ang mas karapat-dapat. Sina Miss Isabel Reyes at Mr. Miguel Soriano ay maninirahan sa ilalim ng iisang bubong. Natigilan ng lahat, maging ang mga abogado ay napatingin sa hukom, hindi makapaniwala. Parang huminto ang mundo ni Isabel. Nilingon niya si Miguel at nakita niyang ganoon din ang reaksyon nito. Isang mukha ng lubos na pagkabigla at pagkasuklam. Ang ideya na makasama siya sa iisang bahay ay tila isang parusa para sa kanilang dalawa. Bago pa man may makapag-react, isang malakas na tunog ang pumuno sa buong silid. Tok! Pumalo ang martilyo ng hukom. The court has decided. Ang penthouse ni Miguel Soriano ay parang isang lugar mula sa ibang mundo. Malawak, malamig, at napapalibutan ng salamin kung saan tanaw ang kumukutitap na mga ilaw ng buong syudad. Napakaganda sana kung hindi lang sa pakiramdam na walang kaluluwa ang lugar. Para kay Isabel, ito ay isang ginintuang hawla. Dito ang magiging kwarto ninyo, sabi ni Miguel, itinuturo ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Hindi man lang siya tinulungang buhatin ang isa sa mga maleta ni Isabel. Napangiwi si Isabel habang naglalakad. Ang sahig na gawa sa marmol ay nagpapakintab sa ilaw, pero sa ibabaw nito ay may mga bakas ng sapatos. Isang mamahaling leather jacket ang basta na lang nakasampay sa operahan ng sofa. Sa mesa sa gitna, may mga basyo ng bote at isang kahon ng pizza na tila ilang araw nang naroroon. Amoy alak at mamahaling pabango na pinaghalo. Amoy ng isang buhay na walang pakialam. Salamat! Tipid na sagot ni Isabel, habang akay-akay si Logan na tila natatakot sa lawak ng lugar. Binuksan niya ang pinto ng kwarto. Malaki ito at may sariling banyo. Pero tulad ng sala, kulang ito sa init ng isang tahanan. Ang kama ay malaki, pero ang kumot ay nakatumpok lang sa isang tabi. Walang palamuti sa pader, walang kahit anong personal na gamit. Magpahinga na kayo. May aasikasuhin lang ako, sabi ni Miguel. Tila nagmamadaling umalis. Naiwan si Isabel at si Logan sa katahimikan. Inilapag niya ang mga gamit at inayos ang kama para may mahigaan ng bata. Mama Belle, I'm hungry, mahinang sabi ni Logan. Doon lang naalala ni Isabel na hindi pa sila naghahapunan. Napabuntong hininga siya. Okay, baby. Titingnan ko kung anong pwedeng lutuin ni Mama Belle. Iniwan niya si Logan na naglalaro sa kama at lumabas siya ng kwarto. Ang una niyang destinasyon, ang kusina. At doon, mas lalo siyang nanlumo. Ang kusina ay moderno at kumpleto sa gamit. Ngunit halatang hindi nagagamit. Ang lababo ay puno ng mga baso at platong hindi pa nahuhugasan. Binuksan niya ang refrigerator, umaasang may makikitang sangkap. Wala siyang nakita, kundi ilang bote ng beer, isang karton ng gatas na malapit ng masira, at isang tuyot na piraso ng lemon. Isinara niya ang pinto ng refrigerator nang may kasamang puwersa. Walang galang, walang preparasyon. Ganoon ba talaga si Miguel Soriano? Ganoon na lang ba kadali para sa kanya na magdala ng 2 tao sa bahay niya nang hindi man lang iniisip ang kanilang mga pangunahing pangangailangan? Narinig niya ang boses ni Miguel mula sa kung saang parte ng bahay. Tila may kausap ito sa cellphone. Oo,
Nandito na sila. Hindi, ayos lang nga ako. Basta gawin mo na lang ang sinabi ko. Siguraduhin mong walang makakaalam. Napakunot ang noo ni Isabel. Sino ang kausap nito? Anong sikreto ang itinatago niya? Lalo lang lumalim ang kanyang pagdududa at inis para sa lalaki. Nagpasya siyang bumalik na lang sa kwarto at umorder na lang ng pagkain online. Ngunit habang pabalik, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sa pinakadulo ng mahabang pasilyo, may isa pang pinto. Isang malaking double door na gawa sa maitim na kahoy. Mukha itong sarado at tila nakalak. Nagkibit-balikat na lang siya. Marahil ay opisina yon ni Miguel o isang lugar kung saan niya itinatago ang mga mamahalin niyang koleksyon. Kinagabihan, pagkatapos nilang kumain ni Logan ng inorder na pagkain, pinatulog na niya ang bata. Ngunit si Isabel mismo ay hindi makatulog. Pinakikiramdaman niya ang bawat tunog sa loob ng malaking bahay. Narinig niya ang mahinang tunog ng TV mula sa sala. At pagkatapos ay ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto sa may balkonahe. Ilang sandali pa, isang kakaibang tunog ang narinig niya, isang mahinang kaluskos. Tapos isang tila hagik-gik ng isang bata. Napabangon siya. Guni-guni niya lang ba iyon? Imposible. Si Logan ay mahimbing na natutulog sa tabi niya. Muli, narinig niya ito. Isang mahinang tunog ng mga paang tumatakbo na sinundan ng isang pamilyar na tunog. Ang tunog ng isang laruang kotse na gumugulong sa sahig. Dahan-dahan siyang bumangon, sinisigurong hindi magigising si Logan. Binuksan niya ng marahan ang pinto ng kanilang kwarto at sumilip sa madilim na pasilyo. Tanging ang ilaw mula sa syudad sa labas ang nagsisilbing liwanag. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng tunog. Papunta ito sa direksyon ng nakasarang double door sa dulo ng pasilyo. Habang papalapit, mas luminaw ang mga tunog. May mga bulungan at hindi lang iisa, kundi maraming boses ng bata. Ano ang nangyayari? Nakarating siya sa tapat ng pinto. Idinikit niya ang kanyang tainga. Shhh! Baka marinig tayo ng bagong babae. Bulong ng isang batang babae. Pero nagugutom na ako, Ate Maya. Sagot ng isang mas batang boses. Sandali na lang. Lalabas din si Kuya Miguel mamaya para bigyan tayo ng pagkain. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Anong ibig sabihin nito? May ibang mga bata sa loob ng bahay na ito? Bakit sila nagtatago? Sa pagnanais na maghanap ng kumot para kay Logan kanina, napansin niya ang isang linen closet malapit doon. Bumalik siya roon, nagbabaka sakaling may susi o kahit anong pwedeng magamit. Sa halip, napansin niyang hindi pala gaanong nakasara ang isang bahagi ng pinto. May maliit na siwang sa isang iglap ng katapangan. At sa pag-aakalang baka kailangan ng tulong ng mga bata sa loob, marahan niyang itinulak ang pinto. Hindi ito nakalock. Dahan-dahan itong bumukas at tumambad sa kanya ang isang eksenang hindi niya malilimutan. Ang madilim na silid ay hindi isang opisina o bodega. Ito ay isang malaking playroom. May mga nakakalat na laruan, mga unan sa sahig, at isang maliit na tent. At sa gitna ng lahat ng yon, nagkukumpulan ng 6 na bata. Iba't iba ang kanilang edad, mula sa isang batang babae na tila nasa 10 taong gulang hanggang sa isang maliit na batang lalaki na marahil ay 4 pa lamang. Lahat sila ay nakatingin sa kanya ngayon. Ang kanilang mga mata ay bilog na bilog sa pagkabigla at takot. Ang isa ay napahawak sa bibig upang pigilan ang pagsigaw. Huminto ang paghinga ni Isabel. 6 na bata. 6 na maliliit na anghel na nagtatago sa dilim. Ang katahimikan ay binasag ng isang boses sa likuran niya. Anong ginagawa mo dito? Ang boses ni Miguel, malamig, matigas, at puno ng isang emosyon na hindi pa naririnig ni Isabel mula sa kanya dati. Gulat at pagkataranta. Napalingon si Isabel. Nakatayo si Miguel sa may pintuan.
Ang mukha ay namumutla sa ilalim ng madilim na ilaw. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Miguel, sino sila? Nanginginig na tanong ni Isabel. Ang kanyang tingin ay pabalik-balik mula kay Miguel, patungo sa 6 na pares ng mga matang nakatitig sa kanya. Hindi sumagot si Miguel. Mabilis siyang lumapit at hinarangan ng pintuan, tila sinusubukang itago ang mga bata mula sa kanyang paningin. Pero huli na ang lahat. Nakita na niya. Ang pinakamatandang babae, na tinawag na Maya kanina, ay tumayo. Sa kabila ng takot sa kanyang mukha, mayroon itong tapang. Lumapit ito sa likod ni Miguel at humawak sa kanyang damit. Tumingin ito ng diretso kay Isabel. Ikaw ba ang magpapalaya sa amin? Ang tanong na yon ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Isabel. Ang inis at galit na naramdaman niya para kay Miguel ay biglang napalitan ng isang matinding pagkalito at awa. Tumingin siya sa mga batang payat, nakasuot ng mga lumang damit, at ang kanilang mga mata ay sumasalamin sa isang uri ng kalungkutan na hindi dapat maranasan ng sino mang musmos. At sa likod nilang lahat, nakatayo si Miguel Soriano, ang arogante at walang pakialam na playboy, na ngayon ay mukhang isang haring natalo sa digmaan, sinusubukang protektahan ang kanyang huling kayamanan. Lagot. Iyon ang nag-iisang salitang umikot sa isip ni Miguel habang nakatayo siya sa pasilyo. Pinapanood ang eksenang hindi niya inaasahang mangyari. Ang sikreto niya, ang sikretong pinag-iingatan niya sa loob ng ilang buwan, ay nabunyag na. At sa harapan ng babaeng pinakakinaayawan niya sa lahat, naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Isabel na sinundan ng unti-unting paglitaw ng pag-aalala habang nakatingin ito sa mga bata. Sino sila? Ulit ni Isabel, pero sa pagkakataong ito, ang boses niya ay hindi na nag-aakusa. Ito ay malumanay at puno ng tanong. Bumuntong hininga si Miguel. Wala nang dahilan para magtago. Pumasok ka, sabi niya. Ang boses ay pagod. Nagatubili si Isabel, ngunit pumasok din. Agad namang nagsitakbuhan ang mga bata sa likuran ni Miguel, tila ginagawa siyang panangga. Si Maya ang pinakamatanda, ang siyang matapang na humarap. Hindi namin siya gusto dito, Kuya Miguel, sabi ng bata, nakaturo kay Isabel. Naramdaman ni Miguel ang isang kirot. Pati ang mga bata ay nararamdaman ang tensyon sa pagitan nila. Mga bata, siya si Tita Isabel ninyo. Pilit na sabi ni Miguel. Dito muna siya titira. Kasama si Logan. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga nilang lahat. Tumingin si Isabel kay Miguel, naghihintay ng paliwanag. Proyekto ito ni Carol. Panimula ni Miguel, ang boses ay mahina. Bago siya na aksidente, may tinutulungan siyang isang maliit na ampunan na malapit ng magsara. Sila ang mga batang may iwan sana sa kalye. Napaupo si Miguel sa isang maliit na upuan. Ang bigat ng mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Nangako ako sa kanya na hindi ko sila pababayaan. Sinubukan kong humanap ng ibang malilipatan pero wala. Kaya pansamantala, dinala ko sila dito. Tiningnan niya si Isabel, handa sa anumang panghuhusga. Ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Naglalaro. Araw-araw pagod akong umuuwi mula sa opisina para lang harapin ito. Hindi ko alam kung paano mag-alaga ng isang bata. Paano pa kaya ang 7? Sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng may katapatan. Wala ang yabang, wala ang pagiging playboy. Tanging isang kapatid na nangungulila at isang lalaking nalulunod sa responsibilidad. Nakita ni Miguel ang pagbabago sa mukha ni Isabel, na wala ang galit, napalitan ng isang pag-unawa na hindi niya inaasahan. Lumuhod si Isabel para maging kapantay ng mga bata. Hello, sabi niya nang may ngiti. Ako si Isabel.
Ako ang best friend ng mama ni Logan. Isa-isang lumapit ang mga bata na curious sa babaeng may malumanay na boses. Si Miguel ay nanatiling nakaupo. Pinapanood ang lahat. Pinapanood niya kung paano kausapin ni Isabel ang bawat isa, kung paano nito nakuha ang pangalan nila at kung paano nito napangiti ang pinakabatang lalaki. Para siyang nanonood ng isang eksena mula sa isang pelikula, isang eksenang hindi siya kabilang. Ang gabing iyon ay naging mas magulo pa. Dahil sa pagkabunyag ng sikreto, nagpasya si Miguel na dapat silang lahat kumain ng sabay-sabay sa hapagkainan. Isang malaking pagkakamali. Sinubukan niyang magluto ng pansit canton para sa lahat. Ang resulta, kalahati ay sunog, kalahati ay hilaw. Nagkagulo ang mga bata. May nag-agawan sa laruan, may natapunan ng tubig, may umiyak dahil ayaw ng gulay na wala naman talaga doon. Napasabunot si Miguel sa kanyang buhok. Ito ang impyerno. At sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Isabel. "Okay, tama na yan," sabi niya. Pero hindi pa sigaw. Ang boses niya ay kalmado, pero may awtoridad, tulad ng isang tunay na guro. Lahat umupo ng maayos. Nakita ni Miguel kung paano, sa isang iglap, tumahimik ang lahat at umupo sa kani-kanilang upuan. Maging si Logan ay napatigil sa paglalaro. Naglakad si Isabel papunta sa kusina. Binuksan ang refrigerator at nakita ang kawalan. Napabuntong hininga ito at pagkatapos ay tiningnan ang mga cabinet. May nakita siyang ilang delata at isang supot ng bigas. Walang imik. Nagsimula itong kumilos. Naghugas siya ng bigas. Nagbukas ng delata. Sa loob ng 20 minuto, mayroon ng mainit na kanin at ginisa na corned beef na may patatas sa mesa. Isang simpleng pagkain, pero para kay Miguel, ito ang pinakamasarap na nakita niya sa buong buhay niya. Habang kumakain, pinanood niya si Isabel. Tinuturuan nito ang mga bata kung paano humawak ng kutsara, pinupunasan ang mga bibig na may dumi, at sinisigurong lahat ay may laman ng plato. Ginagawa niya ang lahat ng ito nang may natural na galing. Tila ipinanganak siya para dito. Naramdaman ni Miguel ang isang bagay na pamilyar pero matagal nang nawala. Ang pakiramdam ng isang tahanan. Nang gabing iyon, matapos niyang ihatid ang 6 na bata, pabalik sa kanilang sikretong silid at si Isabel naman, ay pinatulog si Logan. Nagkita sila sa kusina. Pareho silang pagod. Parehong walang imik habang nagpupulot ng mga kalat. Nabasag ni Miguel ang katahimikan. "Salamat," sabi niya. Hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. "Salamat sa pagkain." Nagpatuloy si Isabel sa pagpupunas ng mesa. "Gutom ang mga bata. Ginawa ko lang ang nararapat." "Hindi," giit ni Miguel. "Salamat sa lahat." Sa wakas, nag-angat ito ng tingin. Nakita ni Miguel ang pagod sa mga mata nito. Pero sa likod ng pagod, may iba pa siyang nakita. Hindi awa. Isang bagay na hindi pa niya kayang pangalanan. "Ginagawa ko ito para sa mga bata, Miguel," sabi ni Isabel, ang boses ay seryoso. "At para kay Carol, hindi para sa'yo." Tumango si Miguel. "Alam ko." Tumalikod na si Isabel at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang kwarto. Napabuntong hininga si Miguel. Pakiramdam niya ay nabawasan kahit papaano ang bigat sa kanyang dibdib. Kahit papaano, hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Lumipas ang mga linggo. Ang dating malamig at walang kaluluwang penthouse ay unti-unting nagkaroon ng buhay. Kung dati katahimikan ang bumabalot sa umaga, ngayon ay napalitan na ito ng ingay. Ingay ng mga batang naghahanda para sa eskwela. Ingay ng mga kutsara at tinidor na tumatama sa plato. At higit sa lahat, ang ingay ng boses ni Isabel na tila isang konduktor ng isang magulong orkestra. "Maya, pakibilisan ang pagkain, may lilate ka na." "Lucas, huwag kalimutan ng baon mo." "Logan baby,
Ubusin mo yung gatas mo. Nasanay na si Miguel na gumising sa ganitong senaryo. Sa simula, nakakairita. Pero habang tumatagal, nahanap niya ang kanyang sarili na napapangiti na lang habang nagkakape at pinapanood ang umagang kaguluhan. Si Isabel, sa kabila ng pagiging mahigpit, ay nagdala ng kaayusan sa kanilang buhay. Nagkaroon ng mga tuntunin sa bahay. May oras para sa paggising, oras para kumain, oras para sa pag-aaral, at oras para matulog. Ang dating magulong paraiso ni Miguel ay naging isang structured na kampo. Pero hindi lahat ay puro alituntunin. Natuklasan ni Isabel na sa likod ng pagiging iresponsable ni Miguel ay isang lalaking marunong magpasaya ng mga bata. Siya ang nagdadala ng tawanan sa bahay. Sa mga hapon, pagkatapos ng homework, gagawa siya ng mga nakakatawang mukha, magkukwento ng mga kapanapanabik na istorya, o mag-iisip ng mga laro na magpapasaya sa lahat. Isang araw, nagkaroon sila ng perpektong balanse. Si Isabel ang batas, si Miguel ang kasiyahan, at sa gitna nito, nagsimula silang makita ang isa't isa sa ibang liwanag. Nakikita ni Miguel ang dedikasyon ni Isabel. Nakikita niya kung paano nito tinutulungan si Lucas, ang pinakamatatakutin sa grupo, sa kanyang takdang aralin hanggang sa makatulog na ito sa mesa. Nakikita niya kung paano nito tinatalian ang buhok ni Maya na parang isang tunay na ina. Nakikita naman ni Isabel ang pagbabago ni Miguel. Nakikita niya kung paano ito natutong magluto ng itlog ng hindi nasusunog, kung paano nito buhatin ang isa sa mga bata kapag nadadapa, at kung paano ito tahimik na nag-aayos ng mga sirang laruan sa gabi kapag tulog na ang lahat. Ang dating bangayan ay napalitan ng mga panunukso. Sunog na naman yang sinaing mo, Soriano, sabi ni Isabel isang umaga. At least ako, sinusubukan ko. Ikaw, Miss Reyes, kailan ka huling tumawa? Ganting biro ni Miguel. Napapangiti na lang si Isabel, isang ngangiting hindi niya namamalayang lumalabas kapag nariyan ng lalaki. Ang turning point ay dumating isang hapon. Isang tawag mula sa eskwelahan ni Maya. Mr. and Mrs. Soriano, pinapapunta po kayo ng principal. May nangyari po kasi kay Maya. Nagkatinginan si Miguel at Isabel. Mrs. Soriano, hindi na nila itinama ang guro. Sa opisina ng principal, nakayuko si Maya umiiyak. Katabi nito ang isang batang lalaki na may pasa sa pisngi, kasama ang galit na galit nitong ina. Tingnan ninyo ang ginawa ng anak ninyo sa anak ko. Sigaw ng ina. Isang basagulera. Pinaliwanag ng prinsipal na tinukso raw ng batang lalaki si Maya dahil wala itong tunay na magulang. Hindi nakapagtimpi si Maya at sinuntok niya ito. Hinawakan ni Isabel ang kamay ni Maya. Okay ka lang ba? Malumanay niyang tanong. Tumangulang ang bata habang humihikbi. Humarap si Miguel sa galit na ina. Ang dating playboy na anyo ay nawala. Sa sandaling iyon, isa siyang ama. Ma'am, naiintindihan ko po ang galit ninyo, sabi niya sa isang kalmado pero matatag na boses. Pero hindi ninyo rin po masisisi ang anak namin kung ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Walang bata ang dapat makarinig ng ganoong salita. Tumingin si Miguel sa principal. At bilang isang paaralan, inaasahan po namin na tuturuan ninyo ang mga estudyante ng respeto. Hindi lang sa akademya, kundi pati na rin sa pakikipagkapwa-tao. Natigilan ang ina ng bata at ang principal. Humarap naman si Isabel kay Maya. Maya, mali ang manakit ng kapwa, sabi niya ng mahinahon. Pero naiintindihan ko kung bakit mo nagawa iyon. Sa susunod, kapag may nang-away sa'yo, sabihin mo agad sa amin. Okay? Hindi ka nag-iisa. Sa huli, napagkasunduan na parehong bibigyan ng warning ang dalawang bata. Habang naglalakad sila palabas ng eskwelahan, tahimik lang si Maya sa pagitan nilang dalawa. Ang mga kamay nito ay hawak nilang pareho. Si Miguel sa kanan, si Isabel sa kaliwa. Para silang isang tunay na pamilya. Nang makasakay sila sa kotse, nagsalita si Maya.
Sorry po, sabi nito. Hindi makatingin ng diretsyo. Umiling si Isabel. Ang mahalaga ay okay ka. At tandaan mo, kami ni Kuya Miguel mo ang pamilya mo. Ngumiti si Miguel sa rearview mirror. Tama ang tita Isabel mo. At kung may manunokso ulit sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Ako mismo ang kakausap. Narinig nilang humagigik si Maya. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang insidente, ngumiti ito. Ang biyahe pauwi ay naging mas magaan. Si Maya, pagod sa emosyon ng araw na yon, ay nakatulog sa likod. Ang natira na lang sa harap ay ang katahimikan sa pagitan ni Isabel at Miguel. Pero hindi ito isang awkward na katahimikan. Ito ay isang katahimikan na puno ng pag-unawa. Nang iparada ni Miguel ang kotse sa basement ng gusali, hindi sila agad bumaba. Pinatay niya ang makina at humarap kay Isabel. Isabel? Panimula niya ang boses ay seryoso. Salamat. Kanina, sa eskwelahan. Wala yon, sagot ni Isabel. Ginawa lang natin ang tama para kay Maya. Hindi. Umiling si Miguel. Ginawa mo ang tama. Ako. Natututo pa lang ako. Sa sandaling iyon, sa dim na ilaw ng parking lot, nakita ni Isabel ang isang bagay na bihira niyang makita kay Miguel Soriano. Sinseridad. At sa isang iglap, isang kilos na hindi nila parehong inaasahan, iniabot ni Miguel ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Isabel na nakapatong sa kandungan nito. Isang tila kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Isabel. Mainit, magaspang pero maalaga ang palad ni Miguel. Napatingin siya sa kanilang magkaahawak na kamay at pagkatapos ay sa mga mata nito. We're a good team, Miss Reyes. Sabi ni Miguel, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Naramdaman ni Isabel ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi siya sumagot. Hindi rin niya binawi ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi sila magkaaway na pinag-aagawan ng isang bata. Naramdaman niyang sila ay magkakampi. Ang sandaling iyon ay tila humaba. Ang ingay ng syudad sa labas ay nawala. Ang tanging nararamdaman ni Isabel ay ang init ng kamay ni Miguel at ang titig nito na tila may sinasabing hindi kayang bigkasin ng mga labi. Ito ba ang lalaking kinaiinisan niya? Ang lalaking arogante at iresponsable? Bakit ngayon? Sa ilalim ng madilim na ilaw, ang nakikita niya lang ay isang lalaking puno ng potensyal. Puno ng kabutihan na natatabunan lang mo ng kanyang nakaraan. Biglang, ang mahikang yon ay nabasag. Isang matinis na tunog ang pumuno sa loob ng sasakyan. Nagriring ang cellphone ni Miguel. Tila nagising sa isang panaginip, mabilis na binawi ni Miguel ang kanyang kamay na parang napaso. Kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang bulsa at tiningnan ang screen. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang bahagyang ngiti ay napalitan ng pagkaseryoso. Ang init sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ng lamig at pag-iingat. Sinagot niya ang tawag, ngunit bahagya siyang tumalikod mula kay Isabel. Tila ayaw iparinig ang usapan. Hello? Oo. Sigurado ka ba? Sige, iproseso mo na agad. At pakiusap. Humina ang boses ni Miguel, naging halos isang bulong na puno ng pagkaapura. Siguraduhin mong walang sino man ang makakaalam nito, lalo na siya. Tumagos ang huling mga salitang yon sa pandinig ni Isabel, lalo na siya. Ang siya ba na iyon ay tumutukoy sa kanya? Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na parang bula, napalitan ng matinding panlalamig. Ang tiwalang nagsisimula palang mabuo sa kanyang puso ay biglang dinurog ng isang malaking pader ng pagdududa. Anong sikreto na naman ang itinatago ni Miguel Soriano? Pinatay ni Miguel ang tawag at humarap sa kanya na may pilit ng ngiti. Ngunit nakita ni Isabel ang pag-iwas sa kanyang mga mata.
Isang bagong pader ang muling itinayo sa pagitan nila, mas mataas at mas matibay kaysa sa dati. Ang bigat ng mga tingin ni Isabel ay parang mga karayom na tumutusok sa likod ni Miguel sa bawat araw na lumilipas. Nawala na ang mga panunukso, nawala na ang mga ngiting paminsan-minsan ay nasusulyapan niya. Ang natira ay isang propesyonal na distansya. Ginagawa ni Isabel ang kanyang mga tungkulin bilang tagapag-alaga ng walang mali. Pero iyon na lang iyon. Isa na lang siyang kasama sa bahay na may malinaw na hangganan sa pagitan nila. At si Miguel, alam na alam niya kung bakit. Dahil sa mga sikreto niya, sa bawat pagring ng kanyang telepono at paghahanap niya ng pribadong lugar para sumagot, nakikita niya sa gilid ng kanyang mata ang pagtigil ni Isabel sa ginagawa nito. Sa bawat gabi na binubuksan niya ang kanyang laptop para kausapin ang kanyang financial advisor, nararamdaman niya ang presensya nito sa likod, nagmamasid. Kung alam mo lang, Isabel, kung alam mo lang na para rin sa kanila ang lahat ng ito. Ito ang sigaw ng isip ni Miguel na hindi niya mailabas. Ang totoo, ang mga sikretong transaksyon na yon ay ang unti-unting pagbebenta ng kanyang mga ari-arian. Ang kondo niya sa Makati na binili niya noong binata pa siya. Ang mga stocks niya sa isang tech company. Maging ang paborito niyang sports car na halos hindi na niya ginagamit. Lahat ng yon ay ginagawa niyang pera. Isang malaking halaga ng pera na inilalagay niya sa isang trust fund. Isang trust fund na para sa 7, hindi, 8 buhay na nakadepende sa kanya ngayon. Para kay Logan, Maya, Lucas at sa lahat ng mga bata. Para sa kanilang pag-aaral, sa kanilang kinabukasan. Isang bagay na alam niyang hindi kayang ibigay ng sahod ng isang guro o ng kumpanya ng kanilang pamilya na anumang oras ay pwedeng bawiin sa kanya. Hindi niya ito masabi kay Isabel. Hindi niya rin ito pwedeng ipaalam sa pamilya Soriano. Ang kanyang ama at mga kapatid ay tiyak na tututol. Sasabihin nilang nilulustay niya ang mana niya para sa mga batang hindi naman niya kaano-ano. Susubukan nilang pakialaman ito. At iyon ang huling bagay na gusto niyang mangyari. Pero ang pagtatagong ito ay may kapalit. Ang kapalit ay ang tiwala ni Isabel at sa bawat araw, mas lalo itong nababawasan. Ang lahat ay sumabog isang gabi. Kagagaling lang ni Miguel sa isang late-night meeting kasama ang kanyang abogado. Pagod siya at gusto na lang matulog. Pagpasok niya sa penthouse, nakita niya si Isabel na naghihintay sa sala. Nakabukas ang laptop ni Miguel sa mesa at sa screen, kitang-kita ang isang email na hindi niya naisara. Ang subject, Urgent, Final Deed of Sale for Makati Property. Tinaas ni Isabel ang kanyang tingin at sa mga mata nito ay nakita ni Miguel ang isang bagay na kinatatakutan niya. Kumpirmasyon. Para sa kanya, ito na ang ebidensya ng lahat ng kanyang hinala. Gabi na, kararating mo lang. Panimula ni Isabel. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Saan ka na naman galing, Miguel? Sa kasino? O baka naman sa mga pinagkakautangan mo? Natigilan si Miguel. Ano bang sinasabi mo? Huwag ka nang magkunwari. Tumayo si Isabel. Ang kanyang pagkakalma ay biglang nawala. Itinuro niya ang laptop. Pagbebenta ng ari-arian? Urgent? Miguel, ano ba talaga ang ginagawa mo? Nilulustay mo ba ang lahat para sa mga luho mo? Iniisip mo ba kung anong mangyayari sa mga bata kapag naubos na ang lahat ng pera mo? Ang bawat salita ay parang isang sampal. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng pagod niya, ay nabaliwala dahil sa maling akala. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isampal sa mukha nito ang mga dokumento ng trust fund. Gusto niyang sabihin, para sa kanila ito. Para sa inyo. Pero hindi niya magawa. Ang pagsabi ng totoo ay maglalagay sa panganib sa mismong kinabukasan na sinusubukan niyang buuin. Kaya naman,
Ang sakit at pagkadismaya na naramdaman niya ay lumabas bilang galit. Wala kang alam, mariin niyang sabi. Ang panga ay nagtagis. Wala akong alam. Mapaklang tumawa si Isabel. Nakikita ko, Miguel. Nakikita kong bumabalik ka sa dating ikaw. Ang iresponsable at makasariling Miguel Soriano na walang ibang iniisip kundi ang sarili niya. Tumigil ka na, Isabel. Hindi ako titigil. May karapatan akong malaman dahil buhay ng 8 bata ang nakasalalay dito. Kung may problema ka, sabihin mo. Kung nalulubog ka sa utang, sabihin mo. Pero huwag mo kaming idamay sa pagiging duwag mo. Sinabi nang tumigil ka. Sigaw ni Miguel. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mabilis at galit na paghinga. Nakatayo sila sa magkabilang dulo ng sala, tila 2 dayuhan na may malaking pader sa pagitan. Nasasaktan si Miguel. Nasasaktan siya dahil ang babaeng nagsisimula ng pagkatiwalaan niya, ang babaeng nagsisimula ng tinitingala niya, ay ganito kababa ang tingin sa kanya. Wala kang alam sa'kin, ulit niya. Sa pagkakataong ito, ang boses niya ay basag na, puno ng sakit, na hindi niya maipaliwanag. Tumalikod siya, hindi na makayanan pa ang mga matang nanghuhusga ni Isabel. Sa sandaling iyon, isang tunog ang bumasag sa kanilang tensyon. Ding-dong! Nagkatinginan sila. Sino naman ang bibisita ng ganoong oras ng gabi? Naglakad si Miguel papunta sa pinto, naguguluhan. Binuksan niya ito. Sa labas, nakatayo ang isang babaeng hindi niya kilala. Matanda na ito. Marahil nasa mga 70s. Ngunit tindig at pananamit nito ay nagpapakita ng yaman at kapangyarihan. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na bestida at ang kanyang buhok na kulay pilak ay perpektong nakaayos. Sa likod nito ay may 2 lalaking nakasuot. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa, tila hindi impresyonado. Pagkatapos ay tumingin ito sa loob ng bahay. Ang mga mata ay matalas na tila may hinahanap. Nang dumapo ang tingin nito kay Isabel na nakatayo sa malayo, lalo itong sumimangot. Sino sa inyo si Miguel Soriano? Tanong ng babae. Ang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Ako po, sagot ni Miguel. Ang matandang babae ay hindi ngumiti. Sa halip, ang kanyang tingin ay lumagpas kay Miguel at tumuon sa isang lugar sa loob ng penthouse. Tila may naramdaman ito, isang presensya. Nandito ako para sa apo ko, deklara ng babae. Ang bawat salita ay matigas at may bigat. Napakunot ang noo ni Miguel. Apo, pasensya na po. Pero wala po kayong apo dito. Nagkakamali po yata kayo nang hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Mula sa pasilyo, lumabas si Logan. Kinukusot ang kanyang mga mata. Nagising ito marahil sa lakas ng kanilang pag-uusap kanina. Mama Belle? Tawag ng bata. Ang boses ay inaantok. I'm thirsty. Sa sandaling makita ng matandang babae si Logan, isang kakaibang emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang saglit na paglambot na agad ding napalitan ng determinasyon na parang bakal. Naglakad ito papasok, nilagpasan lang si Miguel na parang isa itong palamuti. Ang 2 lalaki sa likod ay nanatili sa may pintuan, tila mga gwardya. Dumiretso ang babae kay Logan na pahakbang paatras ang bata. Nagtatago sa likod ng mga binti ni Isabel na agad lumapit para protektahan siya. Lumuhod ang matandang babae, isang kilos na tila hindi nababagay sa kanyang marangyang anyo. Tinitigan niya ang mukha ni Logan, hinaplos niya ito ng marahan sa pisngi. Kamukhang kamukha mo siya, bulong ng babae. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Ang aking anak. Tumayo ito at humarap kina Miguel at Isabel na parehong tulala at walang maintindihan.
Ang kanyang anyo ay muling bumalik sa pagiging malamig at dominante. Ako si Doña Margarita Montemayor. Pagpapakilala niya. Ako ang ina ng yumaong ama ng batang iyan. Para itong isang bombang sumabog sa loob ng tahimik na silid, Montemayor. Ang pangalang yon ay hindi pamilyar kay Miguel. Akala niya ay kilala niya ang lahat ng naging parte ng buhay ni Carol. Ang batang iyan, patuloy ni Doña Margarita, itinuturo si Logan na parang isang bagay, ay si Logan Montemayor, ang nag-iisa kong apo, ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng yaman ng pamilya Montemayor. Tumingin siya sa paligid ng penthouse ng may pagkasuklam. Tiningnan niya si Miguel at pagkatapos ay si Isabel na tila sila ang pinakamababang uri ng nilalang sa mundo. At hindi ako papayag na ang isang Montemayor ay manirahan sa ganitong lugar, kasama ng mga taong tulad ninyo. Ang kanyang mga salita ay isang deklarasyon. Isang deklarasyon ng digmaan. Ang pangalang Montemayor ay umalingaw-ngaw sa isip ni Isabel na parang isang kulog. Montemayor, hindi Soriano. Lahat ng mga piraso ng palaisipan na hindi niya maintindihan tungkol sa nakaraan ni Carol ay biglang nagkaroon ng lugar. Ang mga biglaang pag-alis ni Carol noon nang walang paalam. Ang mga pagkakataong umiiyak ito nang walang sinasabing dahilan. Ang pag-iwas nitong pag-usapan ang ama ng kanyang dinadalang anak. Ngayon, naiintindihan na niya. Si Carol ay tumatakas. Tumatakas mula sa isang pamilyang tulad nito. Hindi ko po kayo maintindihan, sabi ni Isabel. Kahit na sa loob-loob niya ay nagsisimula ng mabuo ang isang nakakatakot na katotohanan. Hinigpitan niya ang yakap kay Logan na patuloy na nagtatago sa likod niya. Isang mapaklang na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Margarita. Simple lang, Hija. Ang ama ng batang iyan ay ang aking anak, si Ignacio. Isang pagkakamali ang naging relasyon nila ng kaibigan mo. Isang pagkakamaling pilit naming itinama. Pero nagmatigas ang kaibigan mo at itinago niya ang bata. Tumingin ito kay Miguel. At ikaw bilang kapatid, tinulungan mo pa siyang itago ang aking apo. Natigilan si Miguel. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Ang alam ko lang ay minahal ng kapatid ko ang ama ni Logan. Pero namatay ito sa isang aksidente bago pa ipanganak ang bata. Aksidente! Muling ngumisi ang matanda. Iyon ang kwentong ipinaniwala niya sa inyo. Ang totoo, pabalik na sa amin si Ignacio nang mangyari ang aksidente. Pabalik na siya sa kanyang totoong pamilya at sa babaeng dapat niyang pakasalan. Naramdaman ni Isabel ang paninikip ng kanyang dibdib para kay Carol. Kung totoo ang sinasabi ng matanda, namatay ang kanyang kaibigan na dala-dala ang sakit ng pag-abandona. Pero hindi na yon mahalaga ngayon. Pagpapatuloy ni Doña Margarita, ang tono ay naging mas seryoso. Ang mahalaga ay nahanap ko na ang apo ko. Matagal ko siyang hinanap pagkatapos kong malaman ang tungkol sa kanya mula sa mga papeles ng aking anak. At ngayon, kukunin ko na kung ano ang sa akin. Humarap ito kay Isabel. Ang mga mata nito ay nanlilisik, tila isang agila na nakatingin sa kanyang biktima. Alam kong ikaw ang pansamantalang may hawak ng kustodiya. Sabi nito, isang guro. Magkano ba ang sweldo ng isang guro ngayon? Hindi nakasagot si Isabel. May kinuha ang donya mula sa kanyang mamahaling bag. Isang checkbook at isang pluma. Inilapag niya ito sa mesa. Pirmahan mo ang mga papeles na magbibigay sa akin ng kustodya ni Logan, sabi nito sa isang malamig na boses. At pagkatapos, punan mo ang tseke na ito. Kahit magkanong halaga ang gusto mo, isipin mo na lang na ito ay bayad sa iyong mga naging abala. Napatitig si Isabel sa blangkong tseke. Ang kanyang puso ay kumalabog sa galit. Ang tingin ba sa kanya ng babaeng ito ay isang hamak na mukhang pera? Ganoon ba kababa ang tingin niya sa pagmamahal niya para kay Logan?
Hindi ninyo mabibili ang pagmamahal ko para kay Logan, mariing sabi ni Isabel. Ang boses niya ay nanginginig sa pinipigilang galit. At lalong hindi ninyo mabibili ang karapatan ko na alagaan siya. Isang karapatan na ipinagkatiwala sa akin ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang kinuha ang tseke mula sa mesa. Tinitigan niya ito saglit at pagkatapos, sa harap ni Doña Margarita, pinunit niya ito sa 2 at sa 4 at sa 8 hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mukha ni Doña Margarita ay nagdilim. Ang kaninang pagkukunwaring kalmado ay nawala at lumabas ang tunay na kulay nito. Isang babaeng hindi sanay na tinatanggihan. Tumawa ito. Isang tawang malamig at walang kagalakan. Isang hangal na desisyon, Hija, sabi ng matanda habang dahan-dahang tumatayo. Kinuha nito ang kanyang bag. Pero sige, kung yan ang gusto mo, subukan mong lumaban. Naglakad ito pabalik sa pinto. Ang kanyang tindig ay muling naging puno ng kapangyarihan. Bago ito tuluyang lumabas, huminto ito at muling humarap sa kanila. Gagamitin ko ang lahat ng pera at impluwensya ko para makuha ang apo ko. Sabi nito, ang bawat salita ay isang banta. Sisirain ko ang pangalan ninyo. Ilalabas ko ang lahat ng baho ng pamilya Soriano. Ibabalita ko sa buong mundo kung paanong ang isang playboy na tulad mo. Tumingin ito kay Miguel at isang hamak na gurong tulad mo at tumingin ito kay Isabel ay hindi karapat-dapat na mag-alaga sa isang Montemayor. Gagawin kong isang impyerno ang buhay ninyo hanggang sa kayo na mismo ang kusang sumuko at ibigay sa akin si Logan. At sa huling mga salitang iyon, tumalikod na ito at lumabas. Ang 2 lalaki sa likod ay sumunod. Isinasara ang pinto nang may mahinang kalabog na tila isang hatol. Naiwan si Isabel at Miguel sa gitna ng sala. Parehong hindi makagalaw. Ang away nila kanina ay tila isang maliit na alon kumpara sa tsunami na paparating. Hindi na lang ito tungkol sa kung sino ang mas karapat-dapat sa pagitan nilang 2. Ang kalaban nila ngayon ay mas malaki, mas makapangyarihan, at gagawin ang lahat para manalo. Napatingin si Isabel kay Miguel. Sa mga mata nito, nakita niya ang parehong emosyon na nararamdaman niya. Takot. Pero sa likod ng takot, may iba pa siyang nakita. Isang nagbabagang determinasyon. Ang pader na itinayo sa pagitan nila ay biglang gumuho. Sa sandaling iyon, hindi sila magkaribal. Sila ay magkakampi. Biglang nagring ang telepono ni Miguel. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Ang abogado niya. "Hello?" Sagot ni Miguel. Narinig ni Isabel ang boses mula sa kabilang linya, kahit hindi ito naka-loudspeaker. "Miguel, may problema tayo. Kakatanggap ko lang ng notice. Isang motion para sa isang emergency custody hearing. Ang petitioner ay isang Doña Margarita Montemayor." Nahulog ang telepono mula sa kamay ni Miguel at bumagsak sa sahig. Ang digmaan ay nagsimula na. Ang mga sumunod na araw ay tila isang mabilis na montage mula sa isang horror film. Tinupad ni Doña Margarita ang kanyang banta. Kinabukasan, ang pangalan ni Miguel Soriano ay nasa lahat ng tabloid. Mga lumang litrato niya na nasa mga party, napapaligiran ng mga babae, at may hawak na alak. Ang headline, Soriano Heir from Playboy to Guardian. Isang bata, nasa panganib ba ang kinabukasan? Hindi lang iyon. Isang team ng social workers ang biglang dumating sa penthouse para magsagawa ng isang surprise inspection. Kinapanayam nila si Isabel at Miguel. Tiningnan ang bawat sulok ng bahay. Kinunan ng litrato ang magulong playroom na sa mata ng batas ay maaaring ituring na unstable living condition para sa 8 bata. Ramdam ni Miguel ang paghigpit ng lubid sa kanyang leeg. Ang bawat kilos nila
ay binabantayan. Ang bawat desisyon ay sinusuri. Nagpulong sila sa opisina ng kanilang abogado. Si Attorney Robles, ang mukha ng abogado, ay seryoso at puno ng pag-aalala. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakakalat ang isang tumpok ng mga dokumento, mga ebidensyang inihain ng kampo ni Doña Margarita. "This is bad. Very bad," sabi ni Attorney Robles, tinatanggal ang kanyang salamin at hinihilot ang kanyang mga mata. Ginagamit nila ang lahat laban sa atin. Itinuro niya ang isang folder. "Miguel, inilabas nila ang lahat ng records mo, ang iyong Playboy past. May mga testimonya pa sila mula sa mga dati mong nakarelasyon na nagsasabing irresponsable ka raw." Bumaling siya kay Isabel. "At para sa iyo, Miss Reyes, pinapalabas nilang isa kang opportunist, isang simpleng guro na gustong gamitin ng bata para makuha ang yaman ng mga Soriano at ngayon ng mga Montemayor." "Pero hindi iyan totoo," protesta ni Isabel. "Alam ko," malungkot na sabi ng abogado, "pero sa korte, ang perception ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan. At ang ipinipinta nilang larawan ay ito, isang irresponsableng lalaki at isang desperadang babae. Kapag magkahiwalay kayong haharap sa korte, halos sigurado na matatalo tayo." Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa opisina. Ang salitang matatalo ay nanatiling nakalutang sa hangin. Matatalo. Ang ibig sabihin noon ay mawawala sa kanila si Logan. At kung mawawala si Logan, ano ang mangyayari sa 6 pang bata na umaasa sa kanila? Ang kanilang legal na katayuan ay mas lalong hindi sigurado. Maaari silang paghiwa-hiwalayin at ipadala sa iba't ibang institusyon ng gobyerno. Ang pamilyang sinisimulan pa lang nilang buuin ay madudurog bago pa man ito maging buo. Nakita ni Miguel ang takot sa mga mata ni Isabel. Ang babaeng palaging matatag at may kontrol sa lahat ay mukha ngayong bibigay na. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Miguel ang isang matinding galit. Hindi kay Isabel, kundi sa sarili niya. Kasalanan niya ito. Ang nakaraan niya ang nagbibigay ng bala sa kanilang kalaban. Ang pagiging duwag niya na itago ang tungkol sa trust fund ang siyang nagbunga ng pagdududa ni Isabel. Sa gabing iyon, walang nakatulog sa penthouse. Narinig ni Miguel ang mahinang paghikbi mula sa kwarto ni Isabel. Ang mga bata naman, kahit hindi nila lubos na naiintindihan, ay nararamdaman ang bigat sa atmosfera. Sila ay tahimik at laging magkakasama, tila naghahanap ng lakas sa isa't isa. Nakatayo si Miguel sa balkonahe, nakatingin sa mga ilaw ng syudad, pero hindi niya ito makita. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mukha ng 8 bata na nagtitiwala sa kanya. At ang mukha ni Isabel na puno ng sakit. Ito na ang sandali ng all is lost. Wala na silang alas, wala nang pag-asa. Pero sa kaibuturan ng kawalan ng pag-asa, isang ideya ang nabuo sa isip ni Miguel. Isang ideyang desperado, isang ideyang nakakabaliw. Pero marahil, ito na lang ang natitira nilang pag-asa. Naglakad siya pabalik sa loob. Kumatok siya ng marahan sa pinto ng kwarto ni Isabel. "Isabel?" Bumukas ang pinto. Nakita niya ang namumugto nitong mga mata. "Hindi pa ba tayo talo, Miguel?" Tanong nito sa isang basag na boses. "Wala na tayong laban." "Meron pa," sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng isang bagong determinasyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. "Pinapalabas nilang hindi tayo isang matatag na pamilya, di ba? Na isa lang tayong irresponsableng lalaki at isang oportunistang babae na nagsama dahil sa isang utos ng korte." Tumango si Isabel. Hindi maintindihan kung saan patungo ang usapan. Kung gayon, pagpapatuloy ni Miguel, bawat salita ay maingat at may bigat. Ibigay natin sa kanila ang hindi nila inaasahan. Ipakita natin sa kanila ang pinakamatibay na pundasyon ng isang pamilya na kinikilala ng batas.
Hinawakan niya ang dalawang kamay ni Isabel. Malamig ang mga ito at nanginginig. Mayroon tayong isang paraan para kontrahin ang lahat ng kanilang akusasyon. Isang paraan para ipakita sa korte na ang intensyon natin ay permanente at para sa kapakanan ng mga bata. Tinitigan niya ito ng malalim. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kaba. Naghihintay sa reaksyon nito sa kanyang sasabihin, "Isabel, pakasalan mo ako." Napatitig si Isabel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Ang mga luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata ay biglang natigil. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang bulong. Ano? Ano? Ang salitang iyon ay nanatiling nakalutang sa hangin sa pagitan nila, puno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Binitawan ni Isabel ang mga kamay ni Miguel na parang napapaso. "Nababaliw ka na ba?" Sabi niya, napahakbang paatras. "Magpapakasal? Miguel, hindi ito isang laro. Isa itong kasal." "At sa tingin mo ba nagbibiro ako?" Seryosong sagot ni Miguel. "Isabel, pakinggan mo ako. Ito na lang ang natitira nating baraha. Kapag hinarap natin ang korte bilang mag-asawa, hindi na nila pwedeng sabihin na pansamantala lang ang pagsasama natin. Hindi na nila pwedeng gamitin ang argumento na hindi tayo isang stabilisadong pamilya. A marriage license. Iyon ang pinakamatibay na ebidensya na seryoso tayo sa pagbuo ng isang tahanan para kay Logan at sa ibang mga bata." Naglakad-lakad si Isabel sa loob ng kwarto. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Pero isa itong kasinungalingan. Hindi tayo nagmamahalan. Ang mga salitang iyon ay tila isang maliit na patalim na tumusok sa dibdib ni Miguel, pero hindi niya ito ipinahalata. Hindi ito tungkol sa atin, Isabel. Ito ay tungkol sa 8 bata na natutulog sa kabilang kwarto. Giit niya. Handa akong isakripisyo ang pangalan ko, ang kalayaan ko, para sa kanila. Ang tanong, handa ka rin ba? Isang mahabang katahimikan. Tinitigan ni Isabel si Miguel. Sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang muka. Naghahanap ng kahit anong bahid ng pagbibiro o panloloko. Pero wala siyang nakita. Ang nandoon lang ay desperasyon at isang sinseridad na ngayon niya lang nakita ng ganito kalinaw. Sa huli, sa isang buntong hininga na tila nagpapahiwatig ng pagsuko sa isang laban na hindi niya kayang ipanalo mag-isa, tumango si Isabel. "Sige," sabi niya sa isang halos pabulong na boses. "Gagawin ko para sa mga bata." Ang kasal ay naganap makalipas ang 2 araw. Isang malamig at mabilis na seremonya sa City Hall. Walang puting bestida, walang mga bulaklak, walang mga bisita. Ang mga saksi lang nila ay si Attorney Robles at ang sekretarya nito. Habang isinusuot ni Miguel ang simpleng singsing sa daliri ni Isabel, ang kanilang mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa bigat ng kasinungalingang kanilang sinisimulan. Nang sabihin ng huwes, "You may now kiss the bride," nagkatinginan lang sila bago nagbigay si Miguel ng isang mabilis at awkward na halik sa pisngi ni Isabel. Mr. and Mrs. Soriano, opisyal na. Pero sa loob-loob nila, sila pa rin ay 2 dayuhan. Ang unang gabi nila bilang mag-asawa ay mas lalong naging awkward. Iisang kwarto na lang ang dapat nilang tulugan, ang master's bedroom. "Doon ka na sa kama," sabi ni Miguel. Inaayos ang mga unan sa mahabang sofa sa loob ng kwarto. "Ako na dito." Pero wala nang pero-pero, Isabel. Kasama ito sa usapan. Isang kasal sa papel. Iyon lang. Walang nagawa si Isabel kundi ang humiga sa kama na tila napakalaki at napakalamig. Narinig niya ang paghiga ni Miguel sa sofa. Pareho silang gising, parehong nakatitig sa madilim na kisame, pinakikinggan ang paghinga ng isa't isa. Ang distansya sa pagitan ng kama
at ng sofa ay tila isang malawak na karagatan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang mahabang ensayo. Kailangan nating maging kapani-paniwala, sabi ni Attorney Robles sa isa nilang pagpupulong. Tatanungin kayo ng mga personal na bagay. Paano kayo nagkakilala? Kailan kayo naging magkasintahan? Ano ang nagustuhan ninyo sa isa't isa? Kaya naman, sa mga gabi pagkatapos matulog ng mga bata, napipilitan silang umupo sa sala at bumuo ng kanilang love story. Okay, sabihin nating, nagkakilala na tayo noon pa, nung nabubuhay pa si Carol, suhestyon ni Miguel, at lihim tayong nagkikita dahil ayaw ni Carol na malaman na may gusto ang best friend niya sa kapatid niyang playboy. Dugtong ni Isabel na may bahid ng panunokso sa boses. At naging seryoso lang tayo pagkatapos ng nangyari sa kanya, sabi ni Miguel. Ang boses ay bahagyang lumungkot. Habang binubuo nila ang kanilang kwentong kasinungalingan, hindi nila namamalayan na ang mga linya sa pagitan ng totoo at hindi ay unti-unting lumalabo. Sa pag-alala nila sa mga sandali kasama si Carol, naaalala rin nila ang mga totoong pagkikita nila noon. Mga maikling pagbati sa mga party, mga magkasalubong na tingin. Isang gabi, habang naghahanap ng lumang photo album si Isabel para ipakita sa mga bata, isang litrato ang nalaglag mula sa mga pahina. Isang litrato ni Miguel at Carol nung mga bata pa sila, magkayakap at nakangiti. Pinulot ito ni Miguel. Tinitigan niya ito ng matagal. Galit na galit ako sa sarili ko. Bulong niya. Sapat lang para marinig ni Isabel. Dapat nandito ako para sa kanya. Dapat pinrotektahan ko siya. Umupo si Isabel sa tabi niya. Hindi mo kasalanan ang nangyari, Miguel. Pero kasalanan ko na hinayaan ko siyang harapin ang lahat ng mag-isa. Masyado akong naging abala sa sarili kong mundo. Tumingin siya kay Isabel at sa mga mata nito ay nakita niya ang bigat ng isang pagsisising matagal na nitong dinadala. Kaya siguro ganito ako ngayon. Sinusubukan kong bumawi para sa kanya, para kay Logan. Sa sandaling iyon, nakita ni Isabel ang tunay na Miguel. Hindi ang playboy, hindi ang aroganteng businessman, kundi isang kapatid na nasasaktan. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman niya ang isang matinding pagnanais na alisin ang sakit na yon. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Miguel na nakapatong sa litrato. Hindi niya ito binawi. Hinayaan niya lang itong manatili doon. Isang tahimik na pagdamay. Nag-angat ng tingin si Miguel at sa pagkakataong ito, wala nang pader sa pagitan nila. Tanging 2 taong nagkakaintindihan sa gitna ng isang laban na hindi nila pinili. Ang kanilang kasal ay maaaring isang kasinungalingan sa papel, pero ang koneksyon na nabubuo sa pagitan ng kanilang mga puso ay nagsisimula ng maging mapanganib na totoo. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi magtatagal. Kinagabihan, habang inaayos nila ang mga gamit para sa huling hearing kinabukasan, isang malakas na hangin ang humampas sa mga bintanang salamin ng penthouse. Sinundan ito ng isang malakas na patak ng ulan. Binuksan ni Isabel ang TV. Isang breaking news ang bumungad sa kanila. Signal number 4, itinaas sa Metro Manila. Ang super typhoon na si Halia ay inaasahang direktang tatama sa Kalakhang, Maynila sa susunod na mga oras. Pinapayuhan ng lahat na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan. Nagkatinginan sila, parehong may masamang kutob. Ang pinakamahalagang araw ng kanilang buhay ay sasalubungin ng isa sa pinakamalakas na bagyo ng taon. Ang ugong ng hangin sa labas ay parang isang halimaw na nagbabantang sirain ang lahat. Ang ulan ay walang tigil sa paghampas sa mga salamin. Tila mga kamao na gustong pumasok. Sa loob ng penthouse, ang kuryente ay biglang namatay at ang tanging liwanag na lang nila ay mula sa mga emergency light
at sa kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan. "Okay lang yan, mga bata. Malakas lang talaga ang hangin," sabi ni Isabel, sinusubukang pakalmahin ang 7 bata na nagkukumpulan ngayon sa sala, balot ng mga kumot. Si Logan ay nakayakap ng mahigpit sa kanya, habang ang iba ay nakasiksik kay Miguel. "Parang katapusan na ng mundo, Kuya Miguel," sabi ni Lucas. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. "Hindi yan," sagot ni Miguel. Ginugulo ang buhok ng bata. "Nandito kami ni Tita Isabel ninyo. Hindi namin kayo pababayaan." Sa kabila ng sariling kaba, nakita ni Miguel ang tapang sa mukha ni Isabel. Nakita niya kung paano nito yakapin si Logan, kung paano nito kinakantahan ang mga mas bata para maibsan ang kanilang takot. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang peking asawa. Ang nakita niya ay isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Isang nakakabininging dagundong ang yumanig sa buong gusali. Sinundan ito ng isang malakas na tunog ng nababasag na salamin. Napatayo silang lahat. Ang tunog ay nanggaling sa direksyon ng kwarto kung saan natutulog si Logan at Isabel. Ang kwartong iyon ay may malaking bintanang salamin na nakaharap sa labas. "Logan!" sigaw ni Isabel. Pero bago pa man siya makakilos, naunahan na siya ni Miguel. "Dito lang kayo!" sigaw ni Miguel sa mga bata, bago tumakbo ng mabilis papunta sa kwarto. Sumunod si Isabel sa likod niya. Ang puso ay kumakaripas sa takot. Pagbukas nila ng pinto, isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad sa kanila. Isang malaking sanga mula sa katabing puno ang bumigay dahil sa hangin at bumagsak sa kanilang bintana. Ang salamin ay basag-basag at ang malakas na hangin at ulan ay pumapasok na sa loob. Ang mas nakakatakot, isang malaking bookshelf na malapit sa bintana ang natumba dahil sa impact. At sa ilalim nito, nakita nila ang isang maliit na katawan. Si Logan. Marahil ay nagising ito sa ingay at bumangon at naabutan ng gumuhong bookshelf. "Logan!" Isang sigaw na puno ng purong takot ang kumawala sa lalamunan ni Isabel. Parang huminto ang mundo ni Miguel. Nakita niya ang bookshelf, ang basag na salamin, ang malakas na ulan, at si Isabel na parang natulos sa kinatatayuan sa sobrang gulat. Walang pag-aalinlangan, walang segundo ng pag-iisip. Tumakbo siya papasok sa nasirang kwarto. Ang mga piraso ng bubog ay tumusok sa kanyang mga paa, pero hindi niya ito ininda. Lumuhod siya sa tabi ng bookshelf. Nakita niyang naiipit ang binti ni Logan. Umiiyak ito sa sakit at takot. "Okay ka lang, champ? Ilalabas ka ni Tito," sabi ni Miguel. Sinusubukang gamitin ang pinakakalmado niyang boses. Sinubukan niyang itulak ang mabigat na bookshelf, pero halos hindi ito gumalaw. Sa sandaling iyon, isa pang malakas na dagundong ang narinig nila. Ang kisame sa itaas ng bookshelf, na nasira rin ng impact, ay nagsimulang gumuho. Isang malaking tipak ng semento ang unti-unting bumibigay. Babalik sana si Isabel para tumawag ng tulong, pero alam ni Miguel na wala na silang oras. Sa isang iglap, ginawa niya ang isang desisyon. Inihiga niya ang kanyang sarili sa ibabaw ni Logan. Ginamit niya ang kanyang likod at balikat para saluhin ang bigat ng bookshelf. Ginamit niya ang kanyang katawan bilang isang panangga. "Isabel, hilahin mo si Logan. Ngayon na." Sigaw niya. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay lumalabas sa puwersa. Nagising si Isabel sa pagkakatulala. Mabilis siyang lumapit at hinila ng buong lakas ang bata. Sa tulong ng pag-angat ni Miguel, unti-unting nakalabas ang paa ni Logan. Nang tuluyan ng makalabas si Logan, isang malakas na tunog ang narinig nila. Ang tipak ng semento mula sa kisame ay tuluyan ng bumagsak, direkta sa likod ni Miguel. Isang sigaw ng sakit ang kumawala sa bibig ni Miguel bago siya bumagsak sa sahig na walan ng malay. Ang kanyang ulo ay tumama sa isang piraso ng kahoy.
Miguel! Yinakap ni Isabel si Logan na ngayon ay ligtas na. Bago gumapang papunta kay Miguel, nakita niya ang dugo na umaagos mula sa isang sugat sa ulo nito. Ang kanyang likod ay tiyak na nabalian. Miguel? Gumising ka! Miguel! Umiiyak na, sabi ni Isabel. Niyuyugyug ang kanyang walang malay na katawan. Ang ulan, mula sa basag na bintana, ay bumubuhos sa kanilang dalawa. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Miguel. Ang kanyang paningin ay malabo. Ang tanging nakikita niya ay ang umiiyak na mukha ni Isabel sa ibabaw niya. Hinawakan niya ang pisngi nito. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Isabel! Bulong niya. Ang bawat salita ay isang hirap. Hindi ito kasinungalingan. Nahihirapan siyang huminga. Mahal kita. Pagkatapos ng mga salitang iyon, muli siyang nawalan ng malay. Sa labas, ang ugong ng bagyo ay patuloy. Pero sa loob ng nasirang kwarto, ang tanging maririnig na lang ay ang hagulgol ni Isabel habang yakap-yakap ang lalaking nagsakripisyo ng sarili para sa kanila. Kasabay ng paparating na tunog ng sirena ng ambulansya na tila isang malayong dasal. Ang puting pasilyo ng ospital ay tila isang walang katapusang daan para kay Isabel. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay isang tunog ng paghihintay. Ilang oras na siyang nakaupo sa labas ng emergency room. Yakap-yakap ang 7 bata na dinala ng mga social worker na rumesponde. Si Logan ay natutulog sa kanyang kandungan. Ang mga tuyong luha ay bakas pa rin sa kanyang pisngi. Sa wakas, lumabas ang isang doktor. Family of Mr. Miguel Soriano? Mabilis na tumayo si Isabel. Ako po, asawa niya po ako. Ang pagsabi ng mga salitang iyon ay hindi na naramdamang isang kasinungalingan. Sa puso niya, totoo na ito. Your husband is a very lucky man, sabi ng doktor. Mayroon siyang multiple fractures sa likod at isang malalim na sugat sa ulo, but he will survive. Kailangan niya ng operasyon, but he is stable for now. Naka-confine na siya sa isang private room. Isang buntong hininga ng ginhawa ang kumawala kay Isabel na sinundan ng panibagong pag-agos ng luha. Ligtas siya. Ligtas si Miguel. Sa loob ng kwarto, tahimik na nakahiga si Miguel sa kama, napapalibutan ng mga makina. Benda ang kanyang ulo at may cast ang kanyang braso. Umupo si Isabel sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay nito. Miguel, bulong niya. Kahit alam niyang hindi siya nito naririnig. Narinig ko ang sinabi mo. Inilapit niya ang kanyang mukha sa kamay nito. Mahal din kita, umiiyak niyang sabi. Noon pa man, hindi ko lang inaamin. Mahal kita, Miguel. Kinabukasan ng araw ng huling hearing, labag sa utos ng doktor, iginiit ni Miguel na dumalo. Sakay ng isang wheelchair na may mga pasa at benda. Dumating siya sa korte kasama ni Isabel. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Doña Margarita. Ang muka ay nagpapakita ng pagtataka at bahagyang pag-aalala nang makita ang itsura ni Miguel. Pero agad din itong napalitan ng dati nitong malamig na ekspresyon. Nagsimula ang paglilitis. Ipinresinta ng abogado ni Doña Margarita ang kanilang kaso. Si Miguel ay iresponsable at ngayon ay isa pang baldado. Si Isabel ay isang hamak na guro na walang kakayahan. Ang kanilang kasal ay halatang isang palabas lamang para sa korte. Nang oras na para sila naman ang magsalita, tinulungan ni Isabel si Miguel na tumayo. Kahit masakit, pinilit niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi na sila nagpresenta ng mga scripted na sagot. Hindi na nila sinunod ang kanilang love story. Ikinuwento nila ang totoo. Hindi po kami perpekto, panimula ni Isabel. Ang boses ay matatag. Noong una, hindi kami magkasundo. Magkaiba ang aming mga mundo. Pero sa loob ng ilang buwan, sa ilalim ng iisang bubong, kasama ang 8 batang nangangailangan ng pagmamahal, may natutunan po kami. Tumingin siya kay Miguel na nakatayo sa tabi niya.
umaalalay sa kanya. Natutunan ko na sa likod ng pagiging playboy ni Miguel ay isang lalaking may ginintuang puso na handang isakripisyo ang lahat para sa pamilya niya. At ang pamilya niya, Your Honor, ay hindi lang si Logan, kundi ang 7 pang batang umaasa sa kanya. Ngayon, si Miguel naman ang nagsalita. Ang kanyang boses ay bahagyang mahina dahil sa sakit, ngunit puno ng kumbiksyon. Totoo po, Your Honor. Nagkamali ako noon. Marami akong pagkukulang, pero ang mga batang ito, si Isabel, tinuruan nila akong maging isang mas mabuting tao. Tinuruan nila ako kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang ama at isang asawa. Tumingin siya ng diretso sa hukom. Ang ebidensya po ng pagmamahal namin ay wala sa mga papel o sa mga litrato. Ito po ay nasa mga sakripisyo. Itinaas niya ang kanyang braso na may cast. Handa ko pong ibigay ang buhay ko para sa mga batang ito. At ang babaeng ito, tumingin siya kay Isabel nang may pagmamahal. Ang siyang nagbibigay sa akin ng lakas para gawin iyon. Ang pamilya po ay hindi laging nagsisimula sa pag-ibig. Pagtatapos ni Isabel, minsan ito po ay nagsisimula sa isang responsibilidad. At habang ginagampanan mo ang responsibilidad na yon, doon mo natatagpuan ang isang pag-ibig na mas matatag pa sa anumang dugo o kayamanan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa korte. Maging si Doña Margarita ay hindi makapagsalita. Ang hukom ay tumingin sa kanila, pagkatapos ay kay Logan na nakaupo sa likod, at sa 6 pang bata na tahimik na nanonood. Pagkatapos ng tila, isang walang hanggang paghihintay, pumalo ang martilyo ng hukom. Ang kustodya ni Logan Montemayor Soriano ay iginagawad sa kanyang mga legal na tagapag-alaga. Mr. and Mrs. Nes Miguel Soriano. Isang pagsabog ng kagalakan ang narinig sa kanilang panig. Niyakap ni Isabel si Miguel, umiiyak sa tuwa. Nagsitakbuhan ang mga bata palapit sa kanila, yumakap sa kanilang mga binti. Sa unang pagkakataon, sila ay isang buo at legal na pamilya. Sa kabilang panig, tahimik na tumayo si Doña Margarita at umalis ng walang imik. Ang kanyang pagkatalo ay tahimik, ngunit malinaw. Epilogo. Makalipas ang 2 taon, ang penthouse ay mas maingay at mas magulo kaysa dati, pero ngayon, ang bawat sulok nito ay puno ng tawanan at pagmamahal. Ang mga pader ay puno na ng mga family picture at mga drawing ng mga bata. Si Miguel, na tuluyan ng gumaling, ay hindi na ang dating CEO na laging wala sa bahay. Pinamahalaan na niya ang kumpanya mula sa bahay. Tinitiyak na may oras siya para ihatid ang mga bata sa eskwela at turuan silang magbisikleta. Si Isabel naman, nagpatuloy sa pagtuturo, ngunit ngayon, ang pinakamahalaga niyang mga estudyante ay ang 8 niyang anak sa bahay. Isang hapon, habang naghahanda sila ng merienda, lumapit si Miguel at niyakap si Isabel mula sa likod. Ano ang iniisip ng Mrs. Soriano ko? Tanong niya. Hinahalikan ito sa leeg. Ngumiti si Isabel at humarap sa kanya. Kinuha niya ang kamay ni Miguel at inilagay ito sa kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Iibig sabihin, tumango si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Magiging 9 na sila, Miguel. Magkakaroon na tayo ng sarili nating baby. Binuhat ni Miguel si Isabel at inikot-ikot ito sa gitna ng kusina. Ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa sigawan ng mga batang naglalaro sa sala. Habang magkayakap sila, napansin ni Isabel ang isang sobre sa mesa na kararating lang sa koreo. Kinuha niya ito. Galing sa opisina ng isang abogado. Nang buksan niya, isa itong sulat mula kay Doña Margarita Montemayor. Hindi ito isang banta. Isa itong legal na dokumento, isang trust fund na nakapangalan kay Logan na naglalaman ng isang malaking bahagi ng yaman ng mga Montemayor. Sa ilalim may isang maikling sulat kamay.
Gawin ninyo siyang isang mas mabuting tao kaysa sa kanyang ama. Huwag ninyo siyang pabayaan. Nagkatinginan si Miguel at Isabel. Isang ngangiti ng pag-unawa ang namutawi sa kanilang mga labi. Ang kanilang pamilya na ipinanganak mula sa isang trahedya at binuo sa gitna ng kaguluhan ay sa wakas ay kumpleto na. Isang patunay na ang tunay na tahanan ay hindi matatagpuan, kundi ito ay binubuo, piraso bawat piraso, sa pamamagitan ng pag-aalaga, sakripisyo, at isang pag-ibig na natagpuan sa pinakahindi inaasahang pagkakataon. At dito nagtatapos ang kwento ni na Isabel at Miguel, isang kwentong isinilang mula sa abo ng kalungkutan, ngunit yumabong sa hardin ng pag-asa at pagmamahal. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyo, mahal kong tagapakinig, sa pagsama sa akin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Bawat salitang aking isinulat ay may kasamang pagnanais na iparamdam sa inyo na kahit sa pinakamadilim na unos ng buhay, laging may sisikat na araw. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paalala sa sarili ko at sana sa inyo rin na ang pamilya ay hindi laging tungkol sa dugo na dumadaloy sa ating mga ugat. Ito ay tungkol sa mga taong pinipili nating makasama, sa mga taong handang sumalo sa atin sa ating pagbagsak, at sa mga taong nagbibigay sa atin ng dahilan para muling bumangon. Naway ang kwento ni na Isabel at Miguel ay mag-iwan sa inyo ng inspirasyon na lahat tayo ay may karapatan sa isang pangalawang pagkakataon, na ang tunay na pagmamahal ay may kakayahang maghilom ng pinakamalalim na sugat at ang pag-asa ay isang liwanag na hindi kailanman mamamatay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, ako ang inyong manunulat at laging kong ikagagalak na marinig ang inyong mga saloobin at kung anong aral ang inyong napulot. Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Paalam. At naway ang pag-ibig na tulad ng sa kanila ay matagpuan din ninyo sa inyong sariling mga buhay.